Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinsalang iniwan ng Bagyong Julian sa lalawigan ng Ilocos Norte. Kabilang sa mga tinutukan niya ang mga nasirang flood control infrastructure at kung paano ito re-resolbahin. Siniguro naman na mga ahensya ng pamahalaan na tuloy ang kanilang pagtugon sa sitwasyon sa probinsya. Naroon ngayon ang ating kasamang si Kenneth Pasyente live. Kenneth? Yes, Maan, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilocos Norte na isa rin sa mga lugar dito sa Northern Luzon na hinagupit ng Bagyong Julian. Mula sa Batanes, agad na dumiretso pa Ilocos ang Pangulo para alamin ang sitwasyon kasunod ng pananalasa ng Bagyong Julian. Ininspeksyon ng Pangulo ang Gabu Dike sa Barangay Gabu Norte sa Lawag City. Nag-collapse kasi ito dahil sa matinding hampas ng tubig, bunsod ng pag-ulan dala ng bagyo. Dahilan para bumigay ang mahigit 200 metrong bahagi ng nasa 400 metrong haba ng dike. Kaya naman inatasan ng Pangulo ang DPWH na agad na isaayos ito. Imbis na slope protection naman, lalagyan namin ng kalsada. Kasi ang nangyari dito yung tubig nang galing sa loob. Tinulak yung dike na palabas sa palabas sa ilo. Kaya ganun nasira. Kaya papaguhin natin yung design, gagawin natin kalsada, tapos may slope protection para kung kahit malaking tubig dumadating, hindi na magtutulak yung slope protection yung dike. Sa situation briefing, naitanong ng Pangulo kung bakit nasira ang mga flood control infrastructure gaya ng Gabu Dike na sa habaan niya ng panahon ay ngayon lang nangyari. Panahon ko pa ito itong mga ibang slope protection dito. Matibay naman na pag nagbabago, hindi naman nasisira. Ba't kaya nasira ngayon? Silted yung riverbed, so there is a tendency for the water to overflow. Yan din daw ang napansin ng Pangulo nang siya ay nag-aerial inspection kanina sa ilang lugar sa Ilocos. Bagay na dapat anyang agad matugunan para maiwasan ang ilang environmental issues. Ang gulat ko nung lumilipad kami, grabe na pala ang siltation dito. We have to do something. But we'll figure something out. I'll talk to whoever we can talk to who can help us, because when I don't remember the rivers being that shallow before. I've never seen them this shallow in all the time that I spent here in Ilocos. And they've been silted for a long time. May puno na eh. So hindi talaga na-dredge. I think that's the main problem that we're facing is a siltation, and that's what's causing all of this damage that we are seeing. That's the root. I think that's the root problem. That's the one that we have to attend to. Sinabi naman ng DPWH na kasama na sa kanilang ginagawa ngayon ay ang pagkuha ng mas maraming dredging equipment para tugunan ng siltation sa lalawigan. Makikipag-usap na rin daw ang Pangulo sa mga kumpanya para mapabilis ang pagresolba sa problema ng siltation. Maghahanap ako ng mga makakatulong sa atin. I will talk to some of the big companies who specialized, who are doing this. Maybe we'll have to import equipment from China, from Taiwan, wherever. Para yung malalaki. We have San Miguel may bago silang machine na napakalaki eh. Baka bagay sa atin yun. Oo, baka pwedeng ilagay dito yan. And then I think your idea, government, of chopping up the areas so that everyone, we can assign already somebody for each area. So it's halos sabay-sabay. It will be almost sabay-sabay. That's the thing that we have to do now. Nagtungo rin ang Pangulo sa distribusyon ng cash assistance para sa mga benepisyaryo ng akap ng DSWD, kung saan daan-daan ang nakatanggap ng tig 3,000 piso. Dito rin niya inihayag na simula Lunes ay mamamahagi na ang DSWD ng 10,000 pesos na cash assistance sa mga kwalipikadong individual na apektado ng bagyo. Tiniyak naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DA, DSWD, DILG at iba pa na tuloy ang kanilang pagtugon sa sitwasyon sa Ilocos Norte, lalo na sa pangangailangan ng mga apektadong residente.
Maan, kanina ay nagpaabot din ng tulong pinansyal si Pangulong Marcos Jr. sa pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte. Nag-abot siya ng tseke na nagkakahalaga ng 100 million pesos kay Governor Matthew Manotoc na magagamit ng probinsya para sa kanilang rehabilitation efforts. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.